Thank you, Sister Elimer. At isa po muling mapagpalang umaga sa ating lahat. Kaway-kaway nga po kung napapakinggan niyo ako. Okay, maraming salamat. So, yan. Kumusta po ang bawat isa? Sana po ay nasa maayos tayong kalagayan, mga kapatid. At nagpapasalamat tayo sa Diyos dahil binigyan tayo ulit ng isang pagkakataon para tayo ulit ay magkita-kita at patuloy na mag-aral ng kanyang mga salita. Ilan po sa atin dito ang naniniwala na kinakahabagan ng Diyos ang nagtitiwala sa Kanya? Nagtitiwala po ba tayo? Naniniwala po ba tayo na ang Diyos nakikita niya yung ating pagsunod, nakikita niya yung hangarin ng bawat isa sa atin? So, sabi ng ating MC kanina, makinig tayo. Dahil may ihinanda ang Panginoon sa atin. Kung gusto nating pagpalain ng Panginoon, sige, mag-concentrate tayo na makinig sa salita ng Panginoon. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapatid, samahan niyo po ako ng maikling panalangin. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat sa inyong kabutihan, sa inyong habag, sa bawat isa sa amin. Patuloy namin idinudulog itong pag-aaral namin ng inyong banal na salita. Dalangin po namin ang kaliwanagan, Panginoon. Dalangin namin ang tulong ng inyong banal na Espiritu sa bawat isa sa amin upang aming maintindihan ang inyong salita, Panginoon, at aming maisapamuhay. Salamat, banal na Espiritu, na ikaw ang magtuturo sa umagang ito. Sa inyo ang lahat ng papuri. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay. So mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol po sa obtaining God's favor. Pagkamit ng pabor ng ating Panginoon. So, obtaining God's favor. Paano po natin makakamtan ang pabor ng ating Panginoon? Alam ko lahat tayo yan ang hinihingi natin, yan ang inaasam natin na sana kahabagan ako, sana paboran ako ng Panginoon, sana kalugdan ako ng Panginoon. At dito po sa Biblia, sa kanyang salita mismo, diyan niya po itinuro, diyan natin malalaman kung paano nga natin makakamtan ang pabor ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay, so basahin po natin sa unang Pedro, 1 Peter chapter 5. Magsimula tayo sa verse 5 until verse 10. Okay. Verse 5, sabi po, at kayo namang mga kabataan, o sino ang mga kabataan dito? Bata-bata pa, no? Mga, sige nga, i-check natin kung saan tayo kabilang. Sabi nila, dito sabi niya, kasi minsan, may dahilan kung bakit ini-specify ng Panginoon. Sino sa atin dito ang 20 years old and or 30 years old and below? 30 years old and below? Ako lang? Walang 30 years old and below. Okay, 30 years old and above. Ayan na yun. Napakinggan, okay, 30 years old and above, mas marami. Yung 30 years old and below, kukunti pa. Pero sabi dito, kayong mga kabataan, o kayong may lakas pa, medyo malakas-lakas pa. Pero hindi lang yung physical ang sinasabi dito ng mga kabataan, kundi yung mga those who are in lesser rank or mas kunti pa ang experience. Sabi niya, magpasakop tayo sa mga matatanda. So, ito ay instruction. Kung gusto natin kabagan tayo ng Panginoon, kailangan nating magpasakop sa mga nakakatanda sa atin. Whether sa physical o kaya sa position o sa mga may experience. Yan ay isang pagpapakita ng pagpapakumbaba. So, sabi niya, at kayong lahat na mga mananampalataya, magpakumbaba kayo at maglingkod sa isa't isa. Dahil sinasabi sa kasulatan, ang kinamumuhian ng Diyos, sabi niya, kinamumuhian ng Diyos o kaya sinasalungat ng Diyos ang mga mapagmataas. Ngunit kinakaawaan niya ang mga mapagpakumbaba.
kinakaawaan o pinagpapaalan ng Diyos ang mga nagpapakumbaba. So, paano nga ba tayo kaawaan o pagpalain ng Panginoon? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Okay. Sabi dito, magpakumbaba tayo sa mga nakakatanda. I-treat natin sila na parang magulang natin sila. Alam nyo ang pangako ng Panginoon, pagka po nagpapasakop tayo, nagpapakumbaba tayo, o kaya ay nagpapasakop tayo, nire-respeto po natin yung mga nakakatanda sa atin na parang magulang natin. May pangako ang Panginoon, sabi niya doon. Ang pangako ng Panginoon ay mahabang buhay at kalusugan. So, kapag ka po iugali natin, kahit na nakita mo yung kanyang pagkakamali, kahit nakita mo yung nagawa niyang kasalanan, hindi yan rason para hindi natin sila respetuhin. Respetuhin natin sila dahil nakakatanda sila sa atin. Okay? At bilang isang mananampalataya, bilang isang nakakilala sa Diyos, sabi niya doon na tayo ay magpakumbaba sa isa't isa. Hindi lang sa mga nakakatanda sa atin, pero sa bawat isa, sa katabi mo, sa ibang tao, magpakumbaba tayo. Ipakita natin yung kababaang loob sa kanila, no? Irespeto natin sila. Dahil yan po ay isang ugali ng Panginoong Yesus, at kapag po si Jesus ay nasa atin, yan din ang magiging ugali natin. Yan din ang ipapakita natin sa iba. So sabi dito, napaka-importante po na matuto tayong magpakumbaba or sana ma-develop sa atin yung mababang loob, no? Dahil sabi niya, sinasalungat ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos, sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. Kaya ang damit natin, ang suot natin bilang isang lingkod ng Panginoon, bilang isang mananampalataya sa Diyos ay kababaang loob. Humility is the apron of the servants of God. Tayo mga mananampalataya sa Panginoon, lahat tayo ay lingkod ng Diyos. Dahil tayo nagsisilbi sa Panginoon. Itong pag-upo ninyo, pagsisilbihan sa Diyos. Hindi lang pagsunod sa ating officer, kundi pagsisilbi yan. At yung pagsunod mo sa officer mo, pagsisilbi din yun sa Panginoon. Kung ano ang ipinapakita natin sa iba, ginagawa natin kay Lord. Okay, so tingnan natin. Malaking, yan pala ang susi sa pagpapala, ang pagpapakumbaba. At sabi niya sa verse 6, tuloy natin sa verse 6. Hindi lang sa mga ibang tao tayo magpakumbaba, pero sabi niya sa verse 6, kaya magpasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Paano po ba tayo magpasakop sa kapangyarihan ng Diyos? Example, palaging manalangin. Okay? Palaging manalangin. Kasi minsan, siyempre limited tayo eh. Akala natin okay sa atin pero sa iba hindi pala. Kung palagi tayong nagpapasakop sa Diyos, yung ating pananalita, yung ating pakikitungo sa iba, yung ating pag-iisip, aayusin ng Panginoon upang yung makikinig sa mga sinasabi natin, sila ay masaya. Minsan, dahil hindi natin ipananalangin ang ating sinasabi, minsan nasasaktan na natin pala yung iba. Pero kung pinapanalangin natin, itinuturo, ibinibigay ng Panginoon sa atin yung tamang word para kung sabihin natin sa iba, maiintindihan nila. Minsan dahil hindi natin ipinanalangin, diyan tayo hindi nakakaunawaan, iba ang pagkaintindi ng iba. Pero kung pinapanalangin natin muna bago natin sabihin, God will give us, ibibigay sa atin yung tamang pagsasabi, yung tamang salita, yung tamang word. Para pag sabihin mo sa isang kapatid, okay, naintindihan ko, gets ko, sabi niya. O kaya, minsan, dahil sa emotional tayo, hindi natin ipinanalangin, imbis na hindi natin sana sabihin,
Kaya kailangan magpasakop tayo sa Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, sa pamamagitan ng paghingi ng kanyang gabay. Bago natin sasabihin ko kaya o hindi. Lalo kung emotional tayo, mas maganda na ipagdasal muna natin. Hilingin natin muna ang gabay ng Panginoon. Huwag tayong padalos-dalos. Amen? Dahil minsan, hindi na kulang sa gabay. Kaya, alam niyo kung wala ang Panginoon, kulang tayo. Kahit gawin natin ang lahat, kulang pa rin. Sa dami natin dito, kahit pagsamahin natin ang ating galing, ang ating lahat, ang ating resources, kung wala ang gabay ng Panginoon, kulang pa rin. Ay dahil tayo ay kulang. Kaya, kung wala ang gabay ng Panginoon at sa ating pakikutungo sa kapwa, minsan dyan tayo nakakaroon ng hindi magandang samahan, napapasama ang ating samahan dahil kulang, wala ang gabay ng banal na Espiritu. Kung wala ang gabay ng ating Diyos, nagmamataasan tayo. Diba? So, mga kapatid, sabi dito, para tayo ay pagpalain, sabi niya, unahin. Alam niyo ang ibig sabihin ng unlad? Unlad. Unlad, ibig sabihin, unahin lagi ang Diyos. Unlad. Yung unahin. Yung A, yung N, natin. A stands for ang. L stands for lagi. A stands for A and D is Diyos. Unahin natin lagi ang Diyos. Okay. Yan ang ibig sabihin, magpasakop ka palagi sa Panginoon. Unahin natin lagi ang Diyos sa lahat ng ating iniisip, sa lahat ng ating ginagawa. Sa ating buhay, kinanta natin kanina, itataas kita sa aking buhay, sa aking puso. Sino ang una natin itinataas sa ating buhay, sa ating puso? Karamihan, ang aking sarili. Di ba? Nasasaktan tayo kung hindi nababanggit ang pangalan natin, kung wala tayo doon sa picture. Pero pag tayo ay, kung tayo na ay nakakilala sa Diyos, pag inuuna mo ang Lord, ay hindi ka kinakalimutan. Kahit wala ka sa picture, minsan, kahit wala ka doon, sige, suporta ka na lang. Diyan ka lang sa backstage, sige, masaya ka kung masaya ang mga kasama mo. Hindi palaging sarilang, ang sabi niya doon, kung palagi mo uunahin ang Diyos, sa buhay mo at sa puso mo, siya ang itataas mo sa lahat. No? Sabi niya, itataas ka din. Di ba? Yan ang verse 6, please flash the verse 6. Is the Lord. Sabi sa verse 6, magpasakop ka sa Diyos, unahin mo. Ang Diyos, magpasakop ka sa kapangyarihan niya. Dahil darating ang araw na pararangalan ka niya. Itataas ka din ng Panginoon. Sa tamang panahon, pararangalan ka. Pagpapalain ka. Kung itinataas mo ang Panginoon, itataas ka din. Ipropromote ka ng Panginoon. Gagamitin ka kahit na parang sa tingin mo ordinary tayo. Parang, naku, wala. Sino ba ako para gamitin ng Panginoon? Pero dahil nakikita niya yung pagpapakumbaba mo sa Kanya at sa ibang tao, yan. Tataas ka din ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos. So, paano tayo pagpapalain? Number 1 is pagpapakumbaba. Sana nandyan yung kababaang loob palagi sa atin. Unahin natin ang Panginoon, unahin natin ang iba bago ang sarili. At darating yung araw, itataas ka din ng Panginoon. Pagpapalain ka. Number 2, sa verse 7 tayo. Verse 7, ipagkatiwanan niyo sa Kanya ang lahat ng kabalisahan ninyo. Ilan dito ang nababalisa? Ilan sa atin dito ang nababalisa o kaya'y nadidepress o kaya'y nag-aalala? Ilan sa atin dito? Itaas ang ating kamay.
Praise the Lord kung wala. Yung mga iba, nakita yan ni Lord, kapatid. Sinasabi ng Panginoon, kayong mga nababalisahan, kayong may kabalisahan, kayong mga natatakot, kayong mga nag-aalala, kayong lahat na may problema, hali kayo sa akin. Nananawagan ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Alam niyo kung bakit minsan sinasabi natin itaas yung kamay, yan pa ipagpapakita ng pagtitiwala sa Panginoon. At kung nagre-respond tayo sa kanyang salita, sabi niya dito, dahil nagmamalasakit siya sa inyo. Pangalawa, para tayo ay pagpalain ng Panginoon, ipagkatiwala natin, magtiwala tayo sa Kanya. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala ka sa Panginoon. Sabihin natin din sa ating sarili, magtiwala ka sa Panginoon, magtiwala. Minsan, kailangan natin kausapin ang ating sarili. Pag tayo ay, minsan nawawalan tayo ng pag-asa, kailangan ipaalala natin sa ating sarili, may Diyos na nagmamalasakit sa atin. Pwedeng ang tao, makalimutan niya ang kabutihan mo at wala siyang malasakit sa inyo pag nakita na niya yung minsan kung okay ka sa kanila, nagpapakita sila ng kabutihan, pero pag nakita nila yung pagkakamali mo, minsan nawawala yung pagmamalasakit. Pero ang Diyos, sabi niya, kung magtiwala tayo, paano ba tayo magtiwala? Isurrender natin ang ating buhay. Isang ebidensya kung ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon at tatanggapin mo siya sa inyong buhay. Kung totoong tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, yan, sabi niya, isang ebidensya, pagpapakita na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, tatanggapin natin si Jesus sa ating buhay at tayo ay patuloy na manatili sa Kanya. I-surrender natin, sabihin natin sa Kanya ang ating mga kasalanan, ipagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating problema, ang ating buhay. Lahat, wala tayong isisikreto sa Kanya. Kung ikaw ay totoong nagtitiwala, di ba, pag pinagkakatiwalaan mo ang isang tao, sasabihin mo ang lahat, pati plano mo. Kahit yung mga yung mga sikreto mo, sasabihin mo. Kahit mga kasalanan mo, sasabihin mo. Mas lalo sana sa Panginoon. Kasi pag sinabi mo sa Panginoon, hindi niya ipagkakalat. Hindi mawawala ang tiwala niya sa inyo. Pero ang tao, pag sasabihin mo sa lahat sa Kanya, pagdating ng mawawala yung tiwala niya sa iyo. Pero ang Diyos, pag buo mong ipagkakatiwala sa Kanya, lalo Kanyang mamahalin dahil nakita niya, nagtitiwala itong totoo sa akin dahil wala siyang isinisikreto. Kahit yung plano niya sa lahat ng gagawin niya, talagang hinihingi niya ang aking gabay. So, kapag po sabi niya, pati problema mga kapatid, huwag tayong mahiya. Kung nababalisa ka, kung mga problema ka, naghihirapan ka, sabihin mo sa Panginoon. Huwag lang sa isip, Lord, pinagkakatiwala ko po sa inyo. Lord, sinusumiti ko sa inyo ang aking mga plano, itong mga problema ko. Imbis na, bakit Lord? Ipagkatiwala mo sa Panginoon. At ano ang sabi niya doon? Ipagkatiwala mo lahat ng mga inaalala mo sa buhay. Wala din maitulong. Kahit na inaalala mo, hindi maiwasan na nag-aalala tayo. Pero hindi nakakatulong kung palagi na lang nating inaalala. Sabi niya, ibigay mo sa akin. Ipagkatiwala mo sa Diyos sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. See? Ang Diyos ay siya ang totoong nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Alam niyo kung gumalaw ang Panginoon pag pinapakita na pagmamalasakit niya sa atin, kinakausap niya yung mga taong na involved para ayusin niya yung problema mo. Ganon. Hindi mahirap makapangyarihan ang Panginoon Aayusin niya. He can touch everyone. Kakausapin niya, siya ang gagalaw sa lahat para maayos ang problema. Walang problema na hindi maayos ng Panginoon. Makipag-cooperate lang tayo sa Kanya. Magtiwala lang tayo sa Kanya. So, hinihikayat ko mga kapatid para mapalaki ang ating pananampalataya, patuloy tayong makinig ng salita ng Panginoon, mag-aral ng Kanyang salita, at kausapin natin palagi siya. Habang kinakausap mo siya, napapalapit ka sa Kanya. No? Lumalalim yung relasyon mo sa Kanya.
At kung palagi mo siyang kinakausap at palagi mong palagi mong ipinagkakatiwala sa kanya ang lahat. Minsan, kahit hindi mo ba sinasabi, umiiyak ka na lang dahil hindi mo, parang wala kang lakas na sabihin sa kanya. Sinasagot pa rin, nababasa ng Panginoon yung mga luha natin, yung mga prayers natin na minsan dahil sa sobra ng bigat ng ating loob at wala na tayong word, pero nandyan yung kakausapin pa rin natin ang Panginoon. God reads our tears. Kung tayo nananalangin, pinapakinggan ng Panginoon. Pero kailangan natin i-exercise, no? Huwag lang basahin mo na lang sa isip ko, Lord. Huwag tayong maging tamad. Diba? Kung totoo tayo, di sabihin natin, Lord, nandito ulit ako. Imbis na sa Panginoon tayo magsumbong. So, yan, para hindi tayo mahihirapan. Okay, that is number 2. Magtiwala tayo palagi sa Panginoon. Lalong-lalo sa mga, kung tayo ay may inaalala. Kasi yan, minsan ginagamit yan ng kaaway para i-distract tayo. At dahil sa mga problema, hindi na tayo nakakapag-concentrate. Kaya mga kapatid, kung may problema, hindi rason yan para hindi ka na magpatuloy na makinig. Lalong-lalo na dapat mapalapit ka pa sa Panginoon dahil may pinagdadaanan tayo. Lalong-lalo sana tayong lumapit sa Panginoon. Okay, so ayan. Pero, let's go to number 3. Verse 8. Malapit na tayo mga kapatid sa verse 8. Pangatlo ito, na paraan para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Verse 8, okay. Humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyong si Satanas ay umaaligid na parang liyong umaatungal at naghahanap ng malalapa. Sabi dito, humanda kayo at mag-ingat. So, palagi tayong mag-iingat. Maging alerto tayo. Humanda tayo. Palagi tayo sanang handa. Boy Scout or Girl Scout tayo. Humanda tayo, maging alerto tayo at maging maingat. Maging disiplinado tayo. Kasi kung dahil sa kawalan ng disiplina, dyan tayo napapasama. Kaya sabi na dito, kailangan nating palaging alerto. Maging cautious tayo sa lahat, no? Para hindi tayo maisahan ng demonyo. Paano tayo mag-iingat? Palagi mong isuko. Sa lahat ng oras, manalangin ka sa lahat ng oras. Alalahanin mo ang salita ng Diyos. Para ikaw ay maging wise. At kung ikaw ay marunong, palagi kang malapit sa Diyos. Palagi mong iniisip ang kanyang salita. At hindi lang iniisip kundi isagawa. Piliin mong isagawa ang salita ng Diyos. Hindi ka may isahan ng demonyo. Tingnan mo si Jesus. Nung siya'y nandito, siya ay tinisting ni Satanas. Pero alerto ang ating Diyos. Kahit ano sasabihin ni Satanas, ang sasabihin ng Panginoon, yung salita ng Diyos. 3 times na ginawa yan ni demonyo. Pero hindi niya naisahan dahil alerto. Alam ni Jesus ang kanyang sinasabi, yung salita ng Diyos. Yan ang sinasabi niya. Yan ang sinasagot niya doon kay Satanas. Kaya anong nangyari? Iniwanan siya ni Satanas dahil hindi niya maisahan. Kaya ang demonyo, ang iniisahan niya, yung walang alam, yung hindi nakahanda, yung hindi nananalangin, yung hindi nakikinig, yung wala tayong alam sa salita ng Diyos, ayan ang iniisahan niya. Kaya mapalad tayo dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon na malaman ang salita ng Diyos. Magkaroon tayo ng pagkakataon na tanggapin ang ating Panginoong Jesus. Kapag si Jesus ay nasa inyong puso, hindi ka maiisahan ng demonyo. Kasi takot siya kay Jesus. Kung si Jesus ay palaging nasa kasama mo, hindi ka maisahan ng demonyo. Okay? So, kailangan nating maging alerto at mag-ingat para hindi ka nanakawin, hindi ka sisirain. Pagpapala yan ng Panginoon. Hindi lang pera ang pagpapala ng Panginoon. Kung ikaw ay protektado,
na protektado ka sa lahat ng mga yung mga plano ng demonyo sa buhay mo ay protektado ka, pagpapalayan ng Panginoon. Kasi ang trabaho ng demonyo, nakawin, sirahin, at patayin ang lahat ng ang buhay natin at lahat ng mga mabubuting ginawa ng Panginoon sa atin. Ay, yan ang gustong sirain ng demonyo. Pero mga kapatid, ang isang tao na nag-iingat, no? Si Jesus ay nasa inyo, iniingatan mo yung relasyon mo sa Diyos. Iniingatan mo para hindi ka mawala. Kung hindi mo nakakalimutan ang Diyos, iingatan ka ng Panginoon. Proprotektahan ka niya. Okay, last but not the least, verse 9. Anong sabi niya sa verse 9? Patatagin ninyo ang inyong pananampalataya. Sabihin mo ulit sa katabi mo, magpakatatag ka, kapatid. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya. Kasi yan lang ang dito sa mundo, habang nandito tayo sa mundo. Hindi tayo excuse sa mga pagsubok. At dahil sa mga pagsubok, hindi mo lang pagsubok, pati pagsubok ng iba habang nakikita mo, habang napapakinggan mo. Ikaw din minsan napapanghinaan. Pero sabi dito, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya upang malabanan natin si Satanas. Upang malabanan natin, mapagtagumpayan natin ang lahat ng mga pagsubok sa ating pananampalataya. Alalahanin ninyong hindi lang kayo ang naghihirap, kundi pati ang mga kapatid ninyo kay Kristo sa buong mundo. Nararanasan din nila ang mga paghirap na ito. Sabi nga ni Jesus sa kanyang mga disipulo, sabi niya, kailangan natin, inikot niya ang mga mananampalataya sa kanyang lahat ng kanyang sinasakupan at in-encourage niya at sinabi niya sa kanyang mga disciples at yan din ang itinuro ng kanyang mga disipulo. Kaya si Paul, nung siya ay nag-ikot, sinabi din niya sa kanyang mga kasama, kailangan nating dumaan sa lahat ng pagsubok upang tayo makarating sa karayan ng langit. Bakit nga ba nandyan ang pagsubok? Hindi niya sinabi sa Bible na kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, mawawala ang problema mo. Hindi po. Sinabi niya, kung ikaw ay sumampalataya sa Kanya, anumang problema, kaya mong mapagtagumpayan. Bakit nandyan yung pagsubok? Ang pananampalataya at pagsubok ay magka-level yan. Kasama, kakambal ng ating pananampalataya ang pagsubok. Kasi itong pagsubok, yan ang nagpapatatak. Kung walang pagsubok, hindi mo masasabi na ikaw ay matagumpay kung wala kang napagdaanan na bagyo. So, kailangan natin, sabi niya, magpakatatag tayo. Kaya, kung tayo ay may pagsubok, ibig sabihin, lumalago ang ating pananampalataya. Kung tayo nasusubok, wow! Napapalago ang ating pananampalataya. Kaya pagtagumpayan natin, huwag tayong magreklamo. Kung may mga pagsubok, Lord, thank you! Pagtagumpayan mo yan, kapatid. Magpakatatag tayo, hindi lang para sa ating sarili. Magpakatatag tayo para sa iba. Okay? At sabi dito, verse 10, sige. So, ano ang mangyari? In conclusion sa lahat ng ating napakinggan sa umagang ito, kung tayo ay magpapakumbaba, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon, tayo ay magiging alerto at mag-iingat, tayo ay magpakatatag sa ating pananampalataya, sabi niya sa verse 10, maikling panahon na lang ang paghihirap ninyo. Okay? Bakit sabi niya magpakatatag tayo? Dahil maikli na lang ang panahon na ating paghihirap. Dahil malapit na ang pagdating ng Panginoon. Sabi niya, pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo. See? So, kung tayo ay kung pinapaktis natin, no? Wino-work out natin ang kaligtasan, wino-work out natin ating pananampalataya, ayan, tutulungan tayo ng Panginoon upang maging ganap, upang maging buo ang ating buhay. Hallelujah. At siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili niya kayo upang makabahagi rin sa walang hanggang kaluluhatian niya sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. Hindi lang ang ating buhay dito ang kanyang pagpapalain, kundi pati ang kanyang kaluluhatian. Dahil pinili nating sumunod at unahin siya.
habang tayo nabubuhay dito sa mundo, sa kanyang pagdating, tayo ay kanyang, sabi niya doon, wow, babahaginan din tayo ng kanyang kaluluhatian. Isasama tayo doon. I-welcome niya tayo doon sa kanyang kaharian sa langit. So, mga kapatid, iseryoso natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. Ingatan natin ang ating pananampalataya. Isagawa natin itong napakinggan natin at sigurado ako na hindi mamimintis ang pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah. So, tayo ay manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong salita na aming napakinggan. Ilagak mo sa aming puso upang hindi namin makalimutan, kundi aming isagawa, Panginoon, na uunahin ka sa lahat ng uunahin ka sa aming buhay, even sa aming puso, Panginoon. Itataas ka sa aming buhay at sa aming puso. Tulungan mo kami na hindi kami makalimot sa inyo, Panginoon. At maraming salamat dahil sinabi mo sa inyong salita na pinagpapala mo ang nagpapakumbaba, ang nagtitiwala, ang patuloy na sumusunod at iniingatan ang kanilang pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, hindi lang po kami kundi pati ang mga pamilya na rin-represent ng bawat isa. Patuloy mo, Panginoon, na pagpalain. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat. Ating ibalik sa ating mahal na Ems.